diretsahang usapan. Naiinip na ako dun sa mandatory ROTC bill. Sobra na akong naiinip. Kaya gumawa na lang ako ng sarili kong diskarte. Katulong ang opisina, tsaka ang Senado na magawa na kahit man lang dito sa Senado, maumpisahan natin yung citizens military training. Hindi lang naman sa usapin ng gera o ano, kundi pati sa calamities, yung mga emergencies. Dito, ilang beses tayo rito nagkakaroon ng mga earthquake. Kukonti lang ang usaa para sabihin natin sa 2,000 empleyado, kukonti lang yung usaa para pangatawanan yung safety natin. Para sa akin, dapat lahat tayo dito handa. Kung ano man yung pwedeng mangyari, handa tayo. Yung benepisyo, sana, ako, kanina naman, pinirisinta ng Navy, maraming pwedeng makuha ang benepisyo. Pero sa akin, sana ang maging unang-unang nasa damdamin nung magpapa-enlist, ang magkaroon ng benepisyo, yung bayan. Yung pansarili mo, siguro para sa akin, isang tabi muna natin. Nandyan lang yun, maraming benefits. Pinakita doon, may funeral pa nga, nakakatawa nga. Pagka ikaw ay pumanaw, magkakaroon ka ng bandera, magkakaroon ka ng 2 sundalo doon sa tabi mo, gano'n. Marami, merong ospital, yung mga pansariling benepisyo ba. Pero sa akin, mag-concentrate tayo doon sa ang makakabenepisyo nito, ang bayan. Opo, meron pong pinakita kanina doon, meron po talagang opisina ang reserve force natin. Lahat po ng service. Meron pong may army, merong ito po, Navy, may Air Force, lahat po yan may opisina para sa reserve. Napakahalaga po nito. Nandun din po, meron din po nilagay itong kanina, meron din sa mga lugar sa mga probinsya, sa mga city, nandyan. Open na open po ang pagre-reserve. Kaya lang po, meron mga qualification. Kaya sana, para nga po nasisave yung time natin sa mga qualification na yan, na dapat magkaroon na ng mandatory ROTC. Kasi pag ROTC ka, automatic reserve ka. Hindi kagaya ngayon, kailangan natin itong daanan nitong mga proseso na to kasi nga, hindi siya mandatory. Na ang pagka-reserve talaga, 18 to 62 yata, 65. At kung kaya mo pa, pwede ka pa. Ang ganda nun, kasi alam ninyo, pagdating sa pagsisilbi sa bayan, walang age limit yun. Kasi pag sinabi natin pagtatanggol sa bayan, tandaan natin pagtatanggol yun sa sarili natin. Para huwag tayo maging alipin uli ng kahit na sino dyan. Yung akin lang, huwag na nating asahan yung iba para ipagtanggol tayo. Kaya naman natin. Nandito na tayo. Ang ganda na sinabi ng Navy kanina, kami, mga edad namin, konti na lang ang time. Sabi ko sa kanya, boss, kulang yung speech mo doon. Ano yun? Sabi mo kasi wala na rin energy. Pag itong edad natin, wala nang retreat to. Kasi wala ka na rin energy mag-retreat eh. Itong edad namin na to, palaban na to. Tayo, boss, ikaw. Sabi naman po, basic eh. So, siyempre, pagka-basic, tuturuan ka kung paano maging organisado. Kung paano yung chain of command. Kasi dyan lang mag-uumpisa ang pagiging disiplinado tayo. Alam natin kung sino yung namumuno, kung sino yung susundin natin, at ano yung gagawin natin. Yun ang first. Physical training. Kasama yung physical training. Kasi physical and mental training ito eh. Kailangan magkaroon tayo ng kasi sa atin, uso sa atin, marami dito sa Pilipinas, puro leader. Lang ang followers. Dito sa ating gagawin, dadamihan natin yung followers para mas maganda. Sir, yung mga... Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang ating pong matutunghayan ngayon, kagaya po ng aking introduction, ay si Senator Robin Hood Padilla. So yun, kasi meron siyang gustong maipasa sa Senado, itong ang mandatory ROTC. Matagal nang nakabinbin sa Senado, sa Kongreso, yung isa sa batas na mandatory. Kasi nung araw guys, nung panahon namin, yung ROTC, mandatory yan. So,
nung elementary kami, kalintulad din ng ROTC, yung may Boy Scouting kami noon, elementary. Pagdating namin ng high school, meron kaming YDT1. So, first year, second year, third year, meron kaming YDT, Youth Development Training. So, doon, itinuturo dito yung alertness, presence of mind, or kasama na dito yung pagtulong sa kapwa-tao. Yung tayo magiging hindi sakit ng ulo ng gobyerno kung hindi tayo nakakatulong sa gobyerno. Yun po ang mga pinag-aaralan sa Youth Development Training. Pagtulong sa kapwa Pilipino. So, tapos, nung mag-fourth year kami, nagkaroon kami ng C81. Ito yung Citizen Army Training. So, itong Citizen Army Training, may uniform din kami. Green ang uniform namin. Meron kaming, baril na kahoy. So, yun na dala-dala namin. Tapos, nagmamarcha-marcha kami. Physical fitness din. So, every Saturday yun. Every Saturday. Kami nagpupunta sa eskwela. Half day yun. From, nagsisimula kami 7 a.m. hanggang 12 noon time. Pag 12 noon time, uwi na. So, ayun. Uwi na sa bahay at gawa-gawa ng assignment, ganon. Tapos, chika-chika sa mga kaibigan o punta-punta sa iba't ibang lugar. Parang unwinding sa 6 na araw na pag-aaral. 5 araw at kalahati, kasi 5 araw yung mga lesson namin, tapos kalahating araw sa C81. So 5.5 days para dun sa aming mga pag-aaral ng high school. So yun. At ito namang ROTC, ito na pang college na. Yung nagka-C81 ka, papunta ka sa ROTC, Reserve Officer Training Command. Yung ROTC ang nangangalinga doon at nagtuturo doon, mga military talaga. Doon din naman sa C80 namin no high school, military din ang naggagabay sa amin patungkol diyan sa Citizen Army Training 1. So, ito naman si Senator Robin Hood Padilla, matagal na nakadbinbin, matagal na if I'm not mistaken, nung magsimula yung 1986 revolution, nawala na yung mandatory. Wala na yung mandatory ROTC, tsaka yung C80. Correct me if I'm wrong, guys, kasi wala na ako noon hindi na ako high school, hindi na ako college nung panahon ng revolution nung 1986. So ayun. So binabalik nitong ating butihing kagalang-galang senador Robin Hood Padilla. So tunghayan natin kung ano yung mga sinasabi niya rito. At para nang sa ganun malaman natin kung ano tong ROTC, Reserve Officer Training Command. Ito yung mga yung mga reserve officer natin sa pagka kinakailangan ng ating ng ayuda ng ating mamamayang Pilipinas, mga Pilipino, yung ayuda na tulong, halimbawa sa mga disaster, yung mga lindol, bagyo, o yung mga pagbibigay ng relief goods, maraming gampanin din ang pagtulong ng magtatapos sa ROTC. So, tuloy na po natin, guys. At before po ako magpatuloy, nagpapasalamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa inyong YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyo lahat. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat po. So, ito po, tuloy na natin. So, go ahead, Senator Robin Hood Padilla. Sir, ba't nyo naisipan? Sir, bakit kayo nagre-recruit ng mga reservists? Recruit reservists. Ito explain. Maraming dahilan. Unang dahilan siguro dahil gusto ko maging
hindi naman ito bago sa akin. Matagal na itong gusto namin gawin. Hindi pa ako senador. Eh ngayon na senador na ako, meron ako sa palagay ko, meron akong kapangyarihan na kasi na ito naman, nasa konstitusyon naman ito eh. Na diretsahan usapan, naiinip na ako dun sa mandatory ROTC bill. Sobra na akong naiinip. Kaya gumawa na lang ako ng sarili kong diskarte. Good job. Katulong ang opisina, tsaka ang Senado na magawa na kahit man lang dito sa Senado, maumpisahan natin yung citizens military training. Hindi lang naman sa usapin ng gera o ano, kundi pati sa calamities, yung mga emergencies. Dito, ilang beses tayo rito nagkakaroon ng mga earthquake. Kukonti lang ang usaa para sabihin natin sa 2,000 empleyado, kukonti lang yung usaa para pangatawanan yung safety natin. Para sa akin, dapat lahat tayo dito handa. Kung Okay. ano man yung pwedeng mangyari, handa tayo. Marami po ba nag-express ng interest, sir? Sorry, natutuyo yung ano ko, fasting sorry, kailangan bumuelo. Marami pong naghayag ng interest na sumama dyan sa inyo. Ngayon, magandang balita po. Ang target ko kasi talaga 300. Pero as of the moment, Ilan na po yung 100 plus. Sir, 100 plus na po tayo, no? Dito po, no? 161, sir. O yun, sabi po ni Sir Kernel, 100 plus. 160 po, no? 160. 161. Sir, anong main benefit kapag nagdaan sa basic military training yung mga kagaya po na Yung benepisyo, sana, ako, kanina naman, pinilisinta ng Navy, maraming pwedeng makuha ang benepisyo. Pero sa akin, sana ang maging unang-unang nasa damdamin nung magpapa-English, ang magkaroon ng benepisyo, yung bayan. Yung pansarili mo, siguro para sa akin, isang tabi muna natin. Nandyan lang yun, maraming benefits. Pinakita to, may funeral pa nga, nakakatawa nga. Pagka ikaw ay pumanaw, magkakaroon ka ng bandera, magkakaroon ka ng 2 sundalo dun sa tabi mo, gano'n. Marami, merong ospital, yung mga pansariling benepisyo ba. Pero sa akin, mag-concentrate tayo dun sa ang makakabenepisyo nito, ang bayan. Kapag tayo yung mga naging reservist, tayo ay magiging organisadong mga tao. Hindi uso sa atin ng panic. Pagka naging organized tayo, lahat ng bagay na dadating sa atin, handa tayo. Yun lang naman po. Sir, wala ka na bang nakikita? kailangan ng reservist? For example lang, sir, mapalaban sa West Philippine Sea. Yun ba, sir, pwede nang asahan niyo? Katulad po nung sinabi doon kanina, napakaganda nung pagkaka-explika. Ang reservist, magiging katulong tayo nung mga tinatawag natin na talagang nandun yun di ba? Nakita mo doon, yung mga installations, government installations, pwede tayong, limbawa lang, sabi mo nga, baka magkaroon ng, sabi natin, ng armed conflict. Ang mga reservist, tayo, pag naging reservist tayo, pwede tayong pagkatiwalaan sa mga government installation. Kapag ka sinabi mo na government installation, tayo yun. Nandito tayo sa Senado. Ito ay pangatlong sangay ng gobyerno. Napaka-importante nitong lugar na to. Isipin nyo, kung tayo reservist, kung ano man ang mangyari, calamity man yan o ano, pagdating dito sa lugar natin, tayo na ang bahala. Hindi na tayo poproblemahin pa ng gobyerno kasi alam nila, dito sa Senado, handa tayo kung ano man ang mangyari. Tama. Maging ano man yan. Kera man yan o kalamidad, sa Senado, huwag natin silang problemahin. Kaya nila ang sarili nila. Tama, Sir, tama. aminado ba kayo na medyo malabong makapasa yung mandatory ROTC kaya naisip niyo itong project? Nawalan na ako ng pag-asa, ma'am. Nawalan na ako, 2 taon na eh. Para sa akin, ano bang inaantay natin? Kasi isa to sa plataforma ko nung tumakbo ko. Final natin ito. 2 taon na ako dito, wala. So, ayun guys, natungan nyo yung sinabi niya na 2 taon na. 2 taon na siyang, kumbaga, nag-aantay
na mapasa yung ROTC mandatory. So magto 2 years na kasi siya si Senator Robin Padilla. At ito naman po ay kagustuhan din. Kasi naalala nyo guys yung 125 million, 125 million na confidential fund at sinabi nga ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na yung 125 million na confidential fund ni VP Sara Duterte ay gagamitin niya sa ROTC, di ba? Na ano yun na sinabi niyo ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dun sa programa niyang Gikan sa Masa para sa Masa. Kasi nga, yung confidential fund, di ba, tinanggal kay VP Sara. So, itong tagpong ito ay tinutuloy ni Senator Robin Hood Padilla yung pagkakaroon ng ROTC. So, maganda. Kasi guys, kami nung aming kabataan, nung high school kami, merong Citizen Army Training, C81 kung tawagin nung high school. So, Citizen Army Training yon. So, pagdating mo ng college, meron pa rin yun, yung Reserve Officer Training Command. Yun yung sinasabing ROTC. So, dito, mga colleges na. Kailangan tapusin mo yun. Isa sa curriculum nyo, isa sa, kumbaga, extracurricular activities yun, yung ROTC, mandatory yun nung araw. That was, ang panahon namin, 1983 up to 1986. Parang tinanggal yung ROTC nung succeeding years. So, nawala yun hanggang up to now, nawala yun. So, sinisimulan uli nito ni Senator Robin Hood Padilla. Maganda kasi ito rin yung gusto ng ating Vice President Sara Duterte. Ipatungkol dito sa Reserve Officer Training Command. Kasi yung mga reserve officer na pwedeng makatulong sa ating mga military, yung mga reserve officers, kaya nga reserve sila So meaning to say, pwede silang kunin ng military para tumulong sa kanila. Like for example, yung mga disaster dito sa ating bansa, para nang sa ganun, meron silang makatuwang. Ito yung mga reserve. Kaya nga, the word itself, reserve. So yun, ituloy natin guys. At maganda tong kanyang pinapanukala na to. At sinabi nga niya dito, talagang nainip na ako 2 taon na So gumawa siya ng paraan at siya naman may karapatan para umaksyon kasi yun yung pinangako niya noon. Kung naaalala nyo guys, isa sa plataforma niya to, yung ROTC na ilalagay niya tong ROTC. Talagang papasa niya yung batas ng ROTC, kaya lang hindi natin malaman kung bakit ayaw ipasa-pasa ng Kongreso at Senado. Kaya nainip siya, gumawa na siya. O nagsimula siya, 161 yung narinig ko, 161 na volunteer at may mga kanya-kanyang batas yun kung ano yung benefits ng Reserve Officer Training Command, yung ROTC na yan. Maganda. Kaya yung mga kabataan, panawagan. Kung ako nga ay bata lang, mag-apply ako liya o magbo-voluntary ulit ako sa ROTC. Kaya lang, medyo may edad na tayo. Pero kung papayagan lang ako, sasama ako. Kaya lang, matanda na tayo. Pero pwede pa rin yun. So, ituloy natin. Senator Robin Hood Padilla, ituloy mo po ang iyong mga panawagan sa ating mga kababayang Pilipino. Aminado ba kayo na medyo malabo makapasa yung mandatory ROTC kaya naisip niyo itong project? Nawalan na ako ng pag-asa, ma'am. Nawalan na ako, 2 taon na Para sa akin, ano bang inaantay natin? Kasi isa to sa plataforma ko nung tumakbo ko. Final natin ito. 2 taon na ako dito, wala pa rin. Para sa akin, ano ba talaga? Siguro sa sarili ko na lang, makumbinsi ko yung mga tao. Kasi para sa akin, napakagandang halimbawa nito. Pag nalaman nito ng mga kababayan natin na dito sa Senado may reservist na, siguro, magkakaroon ng mga programa pa. Unang-una, makapagdagdag ang Senado ng budget dyan sa reservist kasi kukunti ang budget niya. Sana makadagdag kami ng budget doon para makapag-inganyo pa tayo sa maraming lugar.
Then, balak niyo po bang iikot sa buong Pilipinas? Balak niyo po iikot sa buong Pilipinas yung ganitong mission? Dapat naman eh. Ang problema ko, konti ang budget ng reserve. Siguro, pagka magbukas tayo ng mata ng ating mga kasama, hindi lang dito sa mataas na kapulungan, pati dun sa malaking kapulungan, sana tingnan nila ito na yung reserve, napakahalaga. Unang-una, ito nasa konstitusyon nito. Ang linaw dun sa konstitusyon. Eh sana, dagdagan natin ng budget. So kaya limited to 300, yun yung kaya ng AFP ba sa payo? Eh, kulang pa yung nag-apply. Baka second batch. Gusto ko talaga 300 para... Kasi ano ko, Spartan ako. Sir, outside the Senate, saan po sila pwede mag-apply? Anyone po ba pwede mag-apply as reserve? Opo, meron pong pinakita kanina doon. Meron po talagang opisina ang reserve force natin. Lahat po ng service. Meron pong may Army, merong ito po, Navy, may Air Force. Lahat po yan may opisina para sa reserve. Napakahalaga po nito. Nandun din po, meron din po nilagay itong kanina. Meron din sa mga lugar sa mga probinsya, sa mga city, na dyan. Open na open po ang pagre-reserve. Kaya lang po, meron mga qualification. Kaya sana, para nga po nasisave yung time natin sa mga qualification na yan, na dapat magkaroon na ng mandatory ROTC. Kasi pag ROTC ka, automatic reserve ka. Hindi kagaya ngayon, kailangan natin itong daanan nitong mga proseso na to. Kasi nga, hindi siya mandatory. May age limit daw ba, sir? Ang ganda po nung sinabi kanina nung ating tiga Navy na ang pagka-reserve talaga 18 to 62 yata. 65. Wow! Pasok ako. Oh, at kung kaya mo pa, pwede ka pa. Oh, ang ganda nun kasi alam ninyo, Pasok ako. pagdating sa pagsisilbi sa bayan, walang age limit. Tama. Kasi pag sinabi natin pagtatanggol sa bayan, tandaan natin pagtatanggol yung sa sarili natin. Para huwag tayong maging alipin uli ng kahit na sino dyan. Tama. Yung akin lang, huwag na nating asahan yung iba para ipagtanggol tayo. Kaya naman natin. Nandito na tayo. Oh. Ang ganda na sinabi ng Navy kanina, kami, mga edad namin, konti na lang ang time. Sabi ko sa kanya, boss, kulang yung speech mo doon. Ano yun? Sabi mo kasi wala na rin energy. O pag itong edad natin, wala nang retreat to. Kasi wala ka na rin energy mag-retreat eh. Itong edad namin na to, palaban na to. Tayo, boss, ikaw. Huwag kang mag-deny, mag-edad tayo. Doon sa pa-explain lang po, doon sa training ng reservist, ano yung mga dadaanan nilang possible training? Ano po, sabi naman po, basic eh. So, siyempre, pagka-basic, tuturuan ka kung paano maging organisado. Kung paano yung chain of command. Kasi dyan ang mag-uumpisa ang pagiging disiplinado tayo. Alam natin kung sino yung namumuno, kung sino yung susundin natin, at ano yung gagawin natin. Yun ang first. Physical training. Kasama yung physical training. Kasi physical and mental training ito eh. Kailangan magkaroon tayo ng kasi sa atin, uso sa atin, marami dito sa Pilipinas, puro leader. Kulang ang followers. Dito sa ating gagawin, dadamihan natin yung followers para mas maganda. Yeah. Sir, yung mga staff nyo, nire-require nyo na mag-apply as Pinipilit ko sila kasi nakakahiya naman Hindi yun. mandatory, sir. Oo. Yun sa amin, mandatory. Mandatory po, sir. Oo, mandatory. Joel. Oo, ba? Next. Sir, other issue? Sir, Sige na, ate. Ayan guys, so natunghayan nyo si ating butihing kagalang-galang Senator Robin Hood Padilla. Palakpakan po natin. Napakaganda po nung kanyang ginagawa ngayon. Ang pagkakaroon ng ROTC. Pero since na hindi pa ito mandatory, voluntary pa po ito guys. So masasabi ko lang po dito sa ating mga kabataan, nananawagan din po ako na makilahok po tayo dito sa ROTC kasi kayo po yung inaasahan ng ating bansang Pilipinas. Bukod po sa ating mga military men, ating mga kapulisan, ay kailangan po rin nila ng konting suporta na nagmumula sa ating mga kabataan. So, panawagan po, kayo po ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. So, dito nga, inilahad niya na gagampanan niya yung kanyang pinangako nung kanyang
kandidatura na isusulong niya ang ROTC. Isa yun sa kanyang pinangako eh. So ginagampanan niya. Hindi siya nakakalimot doon sa kanyang mga pangako nung siya kumakandidato bilang isang senador. So ngayon, magto 2 years na nga siya, di ba? So nung 2022 umupo siya bilang isang senador dahil nanalo siya, top 1 pa nga siya eh. So malaki ang paniniwala ng bawat isang mamamayang Pilipino dito sa ating butihing kadagalang-galang na si Senator Robin Hood Padilla. So yun, ang ganda panimula niyan to. Ang ganda. So ito, bukod doon sa pinangako niyang yun, ito ay maaaring nakuha rin niya sa sinasabi ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na yung balikan natin ng konti guys yung 125 million na budget sana ng ating Vice Presidente Sara Duterte doon sana gaganapin o gagastusin yung 125 million na nanggaling sa confidential fund ng presidente, inilipat sa ating Vice Presidente Sara Duterte. Yung 125 million ay dangan nga lamang nawala. Hindi natupad yung inalis sa kanya yung budget na yon at di man ay inilipat kung saang institution yung 125 million na budget sana ng ating Vice Presidente Sara Duterte dun sa mga ROTC, yung Reserve Officer Training Command. So yun, napakaganda po sana. Pero ngayon, eto, tumindig yung mga pangako ni ang ating si Senador Robin Hood Padilla. Itong ROTC, sinisimula na niya. So narinig natin merong mga nag-apply na 161 na gustong lumahok sa ROTC. So pinag-usapan din doon, narinig ko sa kanya na meron namang benepisyo. So sana naman yung narinig kong yung sa funeral, sana wala na, hindi na dapat nila ilagay doon sa kanilang reglamento yon, yung benefits ng mga lalahok sa ROTC. Kasi sa akin pong pananaw, matik na yon yung funeral yun, hindi na kailangan ilagay pa doon sa yun lang po ang konting aking komento ron. Huwag na natin ilagay yun kasi matik na yun yung merong funeral, meron 2 sundalong nakatabi doon sa kanyang labi. Hindi na po pinag-uusapan yun kasi matik na yun. Kung isipin nyo, matik na sana yun. Kahit hindi nakalagay doon sa kanilang mga benefits, matik na yun sana. Hindi na pinag-uusapan yun. So, kung papalitan na lang nila ng kagaya ng halimbawa ay yung panggastos, yung allowance, yun. Yung allowance na lang, dapat ang ipalit nila doon sa benefits na yun. Yung allowance, kung doon sa funeral, gagastos ng ganito, ilakip na lang nila sa mga sa mga allowances nung lalahok sa ROTC. Kasi alam nyo naman, mahirap din ang buhay ngayon. Mag-ROTC ka, wala kang allowance. Pero alam ko may allowance na yan. Ang sinasabi ko lang po dito, yung babudgetin nila doon sa sinasabi nilang funeral at may 2 sundalo doon sa labi, hindi na pinag-usapan yan. Dapat doon sa allowance na lang. Parang sa ganun, makatulong din sa mga lalahok doon sa ating mga Reserve Officer Training Command, yung ROTC. So maganda po. Kung sa TESDA nga po, di ba? Pag kagaya namin noon, nag-TESDA ako. Kumuha ako ng computer technician, kumuha ako ng electronics. 3 months yun. So 6 months, may allowance kami noon. Habang nag-aaral kami, ako, mga na ako noon 45 years old na ako noon. Nung mag-aaral ako. Medyo matanda na rin ako nung time na yun. Kasi nga, di ba, sinabi ko nga noon, pagka nag-apply ako sa kumpanya, hindi na ako matatanggap kasi nga may age limit, may age discrimination. Kahit ngayon, nangyayari yun, yung age discrimination. Kaya ako naman, nagsumigasig na mag-aral sa TESDA upang sa gayon, madagdagan yung kaalaman ko. At the same time, may allowance din naman ako, may panggastos ako habang ako'y nag-aaral. So, ganun din po sana ang mangyari sa ROTC na magkaroon ng sapat na allowance yung ating mga reservists na lalahok dyan sa ROTC. So, maganda itong ginagawa ni Senator Robin Hood Padilla. Napakaganda po.
Kasi kami noon, nung high school kami, may C80 pa kami noon, C81. Preparation yun pa sa pagkakoleyo namin para pagpasok namin ng ROTC, meron kaming C81. Yun yung preparation para maging reserve officer sa future. So yun, wala pa nga yung C80. Nung first year kami, second year may YDT pa kami. Yung tinatawag na YDT1, Youth Development Training. So yun naman yung mga gumaganap. Halimbawa, merong halimbawa, sabihin na natin merong medical mission, kami po yung tumutulong doon sa mga doktor upang mag-assiste doon sa mga nangangailangan ng tulong patungkol sa medical. Yun po ang gamparin ng YDT, Youth Development Training, no high school po kami. So marami pong mga extracurricular activities ang high school namin noon. So ngayon nga, ewan ko kung meron pa noon, hindi ko alam. Pero ikinukwento ko lang po sa inyo kung ano yung mga extracurricular at activities namin nung kami panahon namin nung high school, nung 1980s. Kumbaga, ganon. Pero ngayon, parang wala na ako nakikitang ganon. Wala na po ako nakikita. Correct me if I'm wrong, kung meron pang YDT kayo sa high school, ha. Pero nung meron po kami, tapos C81, tapos pagdating ng preparation for ROTC sa college, yon. So, napakaganda po. Napakaganda po ng panukala ni ating buting Senador Robin Hood Padilla. Napakaganda talaga. So, again, nananawagan po ako sa mga kabataan. Kayo po ang aming pag-asa. Pag-asa ng bayan, ang kabataan, ang pag-asa ng ating bayan, inang bansang Pilipinas. So, yun po. So, sana naman po, makilahok po tayo. Kung ako nga po, kung po pwede lang ako, lalahok ako doon kasi ang sinabi niya doon, ang age length is 18 years old to 62 years old. Pasok ako. Pasok ako doon. Si Sir Dado, pasok din doon. Kaya lang, Sir Dado military na eh. Ba't pa siya mag-ROTC? Naibanggit ko lang po yun. Pasok siya doon sa pwede mag-apply as an ROTC, Reserve Officer Training Command. Si Sir Dado, captain na nga tinapos yan eh. Dapat nga yan eh. Ngayon nga, ang tinatawag sa kanya ng mga supporters niya, siya si Captain General Clemente Enrique Jr. ng Scout Rangers. So, naisingit ko lang si Sir Dado kasi talagang to eh. May pagmamahal din sa ating inang bansang Pilipinas to si Sir Dado eh. Alam niya yung problema at kung ano ang pwedeng solusyon doon sa problemang nagaganap sa ating inang bansang Pilipinas. So, yun lamang po guys at maraming salamat po sa inyong pagtunghay, panonood ng aking mumunting YouTube channel, DIY KKB Informative. At maraming salamat po sa mga subscriber ko. Thank you po. Thank you po sa inyo lahat. At kung hindi pa kayo nakasubscribe at nagbe-views kayo, why don't you try to click the subscribe button and hit the notification bell para updated po naman kayo sa mga susunod ko mga videos. At very informative naman po yung aking ipinalalabas dito sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. See you on my next vlog guys. At ako po yung nasisiyahan talaga kay Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat po again. Kagalang-galang buting Senador Robin Hood Padilla. See you on my next vlog guys. Again, maraming salamat po.